Magandang araw po, Happy Lord's Day po, ano? Dito na naman po tayo sa tahanan ni Nanay at ni Sir Carmen. Hello po, magandang tanghali. dito po tayo sa Barangay 102, Sony, District 1, Tondo, Manila. Once a week po dumadalaw ako sa kanila para magdala po ng mabuting balita o salita ng Diyos. Kasi po, hindi na po sila makapunta sa simbahan. Unang-una si Nanay, may edad na. Si Sister naman, Carmen, 70. meron siyang PWD siya. Hindi na siya pwede. Unless kung merong magbubuhat sa kanya para masakay doon sa motor o wheelchair, makakapunta. Pero wala na po kasi kaya ako na lang ang nagtsatsaga na dumalaw sa tahanan nila para dala sila ng salita ng Diyos. Para Diyos po yung salita ng Diyos, kahit saan mo gawin yan, pwede. Kasi ang utos naman ng Panginoon, ipangaral sa lahat ng tao. Ibig sabihin kung nasa bayan tao, di sa loob ng bahay. Ganun lang po yun eh. Kasi yung iba, medyo may pagkakahartian. Kailangan daw sa simbahan pupunta. Wala naman akong tutol doon. Maganda yun. Kung pwede, kaya. Pero sa ganitong sitwasyon nila, wala silang capacity na magganon. Eh di, sila na lang yung pasyalan. Kumbaga, pagdalaw sa kanila at the same time. Yung salita ng Diyos naman ang dadali natin. Kung nasa simbahan man tayo, salita rin ng Diyos. Pareho lang po. Magkaiba lang yung venue. Yung simbahan at ito, tahanan. Pero pag ginagamit mo sa salita ng Diyos, itong tahanan, nagiging simbahan din po. Tandaan nyo po yan. Nung pandemic, nung pandemic, hindi ba? Hindi tayo pwede lumabas para tayo nasa house arrest. Oh, sinari yung mga simbahan, di ba? Wala kang mapuntahan. Kaya ako ginagawa ko, dumadalaw ako sa mga bahay. Kahit na medyo critical, pero biyaya ng Diyos naman, hanggang sa matapos yung pandemic, wala naman naging problema. Sa totoo lang, meron akong bahay na binabible study yan eh. Infected sila ng COVID-19. Hindi lang nila sinasabi sa Hindi akin. po inawapas. Hindi. Pero biyaya ng Diyos, wala naman namatay sa kanila. Bumalik pa nga sila eh. Bakit? Eh, salita ng Diyos ang dinadala ko sa kanila eh. Actually, sa mga barangay, bawal eh. Sinisita ako sa mga barangay. Pero isa lang ang sagot ko. May Bible study ko sa pamilyang ganyan. Walang naman nila kung siyempre kilala yun eh. Sa barangay yun eh. Kaya pinapayagan naman nila ako. Hindi ako nakaranas ng harassment sa mga taga-barangay. Hindi. Welcome po ako sa kanila. Siyempre, medyo mag-ingat lang tayo. Nung panahon na meron kong bayan na pinupuntahan. Kung makarating ko sa kanila, bago ko papasok ng bayan, akala mo, sabi na, Pastor. alcohol mo na. Gusto, Nakamas. No? sabi ko eh, gusto niyo, inumin ko na lang yung alcohol eh. At saka ako magpapawis, totoo. Kaya yung tinigasan, Pastor, todo, kapote, at nakamas. Yung Hindi ko pandemic. yung alcohol, hindi ko sinasabing masama. Ang totoo niyan, yumaman yung gumagawa ng alcohol. Yun ang totoo. Hindi naman nakakagamot yung alcohol eh. Eh kung gamot yun eh, ba't ang dami namatay? Hindi ba? Matagal po namin germs. Ah, pag ayaw kang mamatay ng Diyos, hindi ka mamamatay kaibigan. Nasa Diyos ang buhay. Kasi Diyos din ang may bigay ng ating buhay. Kaya tayo ngayon magbabasa ng Biblia. Ito, New Testament lang po, manipis lang. Pero wala namang problema yan. Gawa ng Gideon ito. International. Yung mga Gideon, ito po yung mayayaman, naglagay sila ng pera, nagpagawa ng Bible, at pinamimigay po. Libre. Kaya nga bawal ipagbili, oh. Bawal ipagbili ang aklat na ito. Ayan, oh, nakasulat eh. Kasi nga, libre binigay, kaya huwag mong ibenta. Yung pastor namin, ano yung black, Pastor? Pastor black eh, malaki. Iba-iba ang mga cover. Cover lang ang problema. Meron brown, meron black. Ako meron din akong black. Pastor laki o black. Kahit ako meron malaki. Hindi alam mo, mabigat.
Kaya, sige, magsisimula tayo. Mananalangin po tayo sa Diyos para ang Diyos ang papatnubay sa atin. Ano po? Kasi Diyos ang kailangan natin dito. Yung totoong Diyos nasa langit. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isipan ng mga taong manonood ng video. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang Biblia po ay napakagandang babasahin. Kasi po, kung meron kayong anuman na nasa isip ninyo, mga tanong, mismo pag binasa mong Biblia, nasasagot na po yun. Hindi kailangan magtanong ka na. Yan ang aking obserbasyon. Pag binabasa mo, may makatanong kang nasa isip mo na hindi mawala-wala at nasasagot habang nagbabasa ka. Ipapaunawa ng Diyos yan. Tayong mga tao na bubuhay tayo araw-araw. Kung kailan tayo mamatay, ang Diyos din po nakakalam. Tingnan ninyo. Ang Diyos po ang nagtatakda ng kamatayan ng tao. Sa Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Yung katakdahan ng buhay, nasa kamay ng Diyos yan. Pag sinabi ng Diyos hindi ka mamamatay, hindi ka muna mamamatay, kaibigan. Yung kasaysayan po ng Isaiah 38, si Aring Ezekias, sinabi ng Diyos, sinutusan niya si Propeta Isaiah. So, puntahan mo, sabihan mo ng ganito. Yung lahat ng gusto ng Diyos, ang tagapagsalita si Isaias. Kaya nung dumalaw si Isaias kay Aring Ezekias, ang sabi, mamamatay ka na. Magbiling ka na sa iyong mga pamilya. Nung marinig po nangyari yun, siya po ay nanangis at umiyak. Umiyak siya ng umiyak, parang bata. Nananalangin, umiyak siya. Sabi niya, Panginoon, nakita mo po ang aking buhay. Naglingkod po ako ng tapat sa iyo. Pagkatapos pong manalangin, sinabi ng Diyos, o Isaiah, sabihin mo kay Ezekias, na narinig ko ang kanyang panalangin. Sige, dadagdagan ko pa ng 15 years. Kita nyo? Ibig lang sabihin, nasa kamay ng Diyos ang buhay ng tao. Kung gusto niyang mamatay ka na, o gusto niyang hindi ka muna mamatay. Kagaya ni Aring Ezekias na sa chapter 38 ng Isaias. So, nabuhay pa si Ezekias ng 15 years. Hindi pa pinahintulot ng Diyos na mamatay siya. So, ibig lang sabihin, ang Diyos po ang nagtatakda ng kamatayan. Tandaan niyo yan. Diyos ang nagtatakda. Kahit saan ka namatay, sa paano parang ka namatay, yan po'y katakdahan ng Diyos para sa isang taong patay. Ulitin natin ha. 9:27 ng Hebreo. Kung may Biblia kayo, sundin nyo lang ako. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghukom. Ito yung mahirap. Merong nakasunod dun eh. After death, ang sabi niya, ay merong paghukom. Anong ibig sabihin po dyan? Hukuman po ang tao ng Diyos pag siya ay patay na. Halimbawa, ang buhay mo dito sa lupa talagang masama. Dito pa lang ba hukuman ka? Hindi. Abang nabubuhay ka, kahit gumagawa ka ng masama, kahit nabubuhay ka, hindi mo gusto, yung ginagawa mo ayaw ng Diyos, mahal ka pa rin ng Diyos, kaibigan. Kasi wala siyang inuusgahan. Kasi buhay ka pa. May pagkakataon ka pang magbalik loob sa Diyos. Hindi kanya uusgahan. Ito, may babasahin tayo. Kasi nung araw, meron po akong nakausap, ang kaso niya ay isa po siyang stroke.
Pero nakakalakad naman, may saklay nga lang. Tinanong ko siya, Brother Kako, ilang taon ka ng stroke? Kasi nakita ko may saklay siya eh. Nakita ko sa kalye. Sabi niya, 5 taon na akong stroke. Tinanong ko siya, bakit ka na-stroke? Ang sagot niya, pinarurusahan ako ng Diyos. Para bang sa kanyang pagiwari, na-judge siya ng Diyos. Hindi. Ito nakalagay, babasahin ako sa 1 chapter 3, verse 17. Para lang tayo, magkalinawan tayo, ano? Chapter 3, verse 17. Ang sabi po ay ito, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak si Jesus, hindi upang atulang maparusahan, ang tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi po naparito dito si Jesus, hindi po si pinanganak para husgahan ng mga tao. Ang sabi po rito, upang iligtas ang tao. Ibig sabihin, hindi gusto ng tao, ayaw ng Diyos na ang tao mapunta o mabulid sa impyerno. Kaya naparito si Jesus upang iligtas ang tao para huwag silang mapunta sa impyerno pagkatapos na sila ay mamatay. Kundi upang iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesukristo. Kaya hindi po siya namamarusa pag ang isang tao ay buhay. Kaya maling-mali po ang mga pag-uugali ng tao. Kagaya na lang po yung isang pinupunta ko. Stroke din po siya, 71 years old. Yung anak niya, kaya daw siya namatay. Kaya siya nagkasakit kasi pinarusahan siya ng Diyos. Kita niyo po, ganyan ang pananaw ng tao. Malayo sa katotohanan. Kaya sinasabi ko, nagkakamali ka dyan, Kako. Hindi gano'n ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, makapagsisi at magbalik loob sa Kanya. Hanggat nabubuhay po tayo dito. Kaya hindi po niya tayo inuusgahan. Yung alam niyo ba yung kwento ni Magdalena? Yung nagbebenta ng panandaliang o sa madaling salita, hostes. Nahuli po si Magdalena ng mga tao, nagbebenta ng aliw. Ibig sabihin, hostes. Sige na, para madali na maintindihan. Hostes, yung nagbebenta ng aliw, yung putang babae sa iba. Pokpok. Alam mo, pokpok. Natawa ako. Marami niya, balik bato. Lahat naman, balik bato. Ibang klase itong kasama natin. Balik bato. Popok ka lang, bibigyan kang bato. Bato po yan, pag-addiction ka na. Ako tulak, no? Balik bato. Oo, narinig ko po yan. Nasagap pala niya yun. Marites, no? Ibig sabihin, meron pong katotohanan yan. Kasi kung sugapa ka na sa bisyong droga, pati yung pagkababae mo, ipagpapalit mo sa bato. Yung iba naman, naalala ko nung araw, alam niyo po yung mga biyayerong truck, especially yung mga nagbibiyayang bigas. Doon po sa mga highway nung araw, meron mga restaurant niniintuan yan. Doon po sila kumakain. Ngayon may mga babae puro na, kakapusan ng buhay nangyayari yun. Ang ginagawa po nila, yung pokpok, yung kukuha sila ng bigas. Yung mga naman na nagdi-deliver, ang ginagawa, yung buriki.
bawat sako ng bigas, binuburigi yan. Para nababawasan lang ng konti. Hanggang makaipon sila ng bigas. At yun ay ibibigay sa babae. At ang kapalit ay pokpok Tawagan naman. o tawag ng laman. Dahil po sa kahirap, nangyayari po yan, reality yan. Naalala ko si Richard Gordon nung araw, siyang ng Alonga po. Nang binatikos siya, sabi niya sa babatikos, baka ang isa sa mga hostess dito, baka kamag-anak mo pa. Sabi niya. Oo. Binabatikos mo yung mga hostess, baka isa sa mga kamag-anak mo, hostess dito. Kasi po, hanap buhay po yun. Kaya sa panahon ni Jesus Christ at ni Magdalena, ang sabi niya, dinala siya, sabi ng mga Hudyo, ito, guro, nahuli namin, nagbebenta ng aliw. Sabi ni Jesus, sige, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Later on, sabi ni Jesus kay Magdalena, nasaan na yung nagsumbong sa'yo? Sabi ni Magdalena, Yung pastor sa Magdalena, sa Magdalena. oh, Sa Magdalena. ano siya, puta. Ang trabaho niya, puta, hostess. Si Magdalena ng Biblia. Kaya mayroong kanta ng Magdalena ni Fred Aguilar. Magdalena. Hindi. Mga kumakanta. Hindi ko nakabisado yung kanta na yun. Siya ay soy pala. Oo, siya ay sawing palad. Basta, kayo nang balang magdugtong ng kanta ng Magdalena ni Fred Aguilar. In short, ang sabi ni Jesus, hindi rin kita uusgahan. Kita nyo? Kasi po, hindi naparito si Jesus sa ibabaw ng lupa para usgahan po tayong mga tao. O hindi tayo aatulan mga tao. Naparito siya upang iligtas po tayo sa tiyak na kapamakan sa apoy ng impyerno. Kaya sinabi niya kay Magdalena, ako man hindi kita uusgahan. Magdalena, umuwi ka na, pero huwag ka nang magkasala. Ibig sabihin, huwag ka nang babalik sa dati mong trabaho. Yung nagbebenta ng panandaliang aliw. Ganun po, kaya tayo mga tao, hindi tayo inuusgahan ng Diyos. Kaya pinadala po si Jesus para iligtas po tayo sa tiyak na kapamakan sa apoy ng impyerno. Pero, kung dumating mo po ang katok ng kamatayan sa buhay natin at hindi pa natin sinusuko ang buhay natin sa Diyos sa pamagitan ni Kristo, tayo na po may problema. Hindi ng Diyos. Isipin niyo po, nagtyaga ang Diyos, hinahanap tayo. Tayo naman matitigas ang ulo. Kaya ang patutungan lang po ng tao, dalawa lang. Kung hindi ka pupunta sa apoy ng impyerno, pupunta ka sa paraiso ng Diyos, sa langit. Mamili kayo, alin ang dalawang gusto niyan? Isa lang ang pipiliin nyo. Gusto nyo pumunta sa impyerno? Di ba? Bahala na kayo sa buhay nyo. Magwala na kayo. Sigurado, pagkamatay mo, impyerno ka. After death is judgment. Doon po inuusgahan ng tao. Ayon sa kanyang ginawa. Meron nakasulat dito. Tignan lang natin, yung nakasulat dito, tingnan natin po. Kasi para meron po tayong referensya. Sabi dito sa chapter 5 ng 1, ito, makinig kayo. 24, sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya atulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. 25. Tandaan ninyo, yan, laging tandaan, Darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, si Jesus.
at ang nakikinig sa kanya ay mabubuhay. 26. Ang Ama ang may kapangyarihan magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihan magbigay buhay. 27. Binigyan din siya ng kapangyarihan umatol sapagkat siya ang anak ng tao. 28. Huwag ninyo itong pagtakan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig ni Jesus, at sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti, pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Kita nyo? Yun po, patay na sila. Kaya kung ano man yung ginawa po natin dito nung nabubuhay tayo, doon po nakabase ang atol ng Diyos. Pero pag hindi pa tayo namamatay, kahit masama tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. Ang gusto niya, magbalik loob tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Para wag tayong mabulid sa apoy ng impyerno. Maliwanag po ang nakasulat sa Biblia. Po, walang labis, walang kulang. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral. Niliwanag mo sa amin ang patutunguhan ng tao pagdating ng pang-uusga. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa Barangay 102, Sony, District 1, Tondo, Manila, sa tahanan ni Nanay. Sister Carmen. Sige po, ano? Sana po meron kayong Biblia, sundan nyo lang ako. Total, binabasa ko lang po naman. God bless us all. Bye. Next time uli na.